Hello mga ka-ergan. Share lang tayo ng basic information nitong ating mga scopes. So meron tayo dito T-Eagle at meron naman tayo dito ng U-Ben. Meron din tayo mga discovery scopes, element scopes. So dito lang muna tayo sa ating mga na-display. Yung iba kasi dyan kakarating lang. So dito tayo sa T-Eagle, meron tayo dito. Yan, maliit lang siya. 22 cm lang to. Nasa unahan yung kanyang adjustable objective o yung para sa parallax. Pero ito ay illuminated reticle na at saka ito ay first focal plane. So, ayan siya. Para dyan sa ating SR3212 by 32. So, maliit lang yan. Then, ang sumunod sa kanya is itong, ayan, AR Gen 2, 4 to 16 by 44. Ito ay side focus. Ito ay second focal plane. Okay po? 30mm ang kanyang tube. Ito namang isang ito ay Viper. Siya naman ay HD. Pareho silang 4 to 16 by 44. Ito ay side focus. Ayan, side focus din siya. Tapos, ito ay 30mm tube. Second focal plane din. Ayan po. So, dalawa sila dito na second focal plane. So, dito naman tayo. Meron tayo dito, AMG 5 to 25 by 50. So, ito yung mga common natin na size. So, 30mm tube. Meron siyang lagayan dito ng battery. So, ito ay illuminated reticle. First focal plane ito. Yan, hinihila siya. Hindi siya zero stop. Hinihila yan. Ganon din sa kanyang side. Okay po. So, AMG 5 to 25 by 50. First focal plane. Ito naman yung pinakamataas ang spec sa kanila. Ito yung marami nagtatanong din eh. ZS 6 to 24 by 50 first focal plane, illuminated reticle, emerald ang kanyang reticle. So ayan ang itsura niya. Side focus siya, first focal plane, 50mm tube. So ito, maganda na rin yung kanyang hawakan. So ito yung pinakamataas ang spec pagdating dito sa T-Eagle. Yan. So, sa mga magtatanong naman ng price, hindi talaga tayo nagsasabi ng price niya sa ganito. Kung gusto niyo pong malaman ng price, mag-PM lang po. Punta naman tayo dito sa ating mga U-bend scopes. May mga samples din tayo dito. Etong isang ito ay MC 4 to 16 by 44, AOE, Adjustable Objective. So, ibig sabihin, nandyan din sa unahan ng pihitan ng kanyang parallax. Okay, pero maganda ang design niya ng ano. Ito maganda ang design ng kanyang mga pihitan. Okay? Ito po ay second focal plane. Ito naman pong isa is CL 4 to 16. Konti lang pinagkaiba nila. MC at saka CL. So, pareho silang 25.4 ang tube. So, 25.4 ang tube. Ito ay may ilaw din. Siya ay adjustable objective. Nasa unahan ang adjustment ng ating parallax. So, itong dalawa ito halos pareho ang design, parehong second focal plane, kaya yung price nito ay pinagpareho ko na lang din. Ito naman yung isa sa magaganda sa kanya. Ito ang ET 5 to 25 by 50. Side focus na ito, nasa gilid ng pihitan ng parallax. First focal plane, hindi po ito illuminated. Okay po. Itong pangalawa sa pinaka mas maayos kung tutuusin. No. So, syempre, ang quality ng ating mga scopes ay nakabase din sa kanilang price. No po. At ang pinakamataas ang spec dito sa ating list na to, ay ayan, ED version ng U-Ben, 5 to 25 by 56 side focus illuminated reticle. So, ang forma nito ay hindi nalalayo sa forma ng EDPRS. Ayan. Pero mas maporma pa rin yung EDPRS kahit may mga ganyan siya. Mas maporma pa rin yung EDPRS. At mas mura to ng kaunti sa EDPRS. Ang kanyang tube ay 34mm. So, sunod natin pag-usapan ay kung hindi nakita kanina, yung pagiging first focal plane at saka second focal plane. So, ang mga first focal plane po natin dito ay ito. Yan ang first focal plane natin. Itong ating AMG, first focal plane din yan. ZS, first focal plane. ET 5 to 25, yan ay first focal plane din. At itong ating ED 5 to 25 by 56, yan ay first focal plane.
So, ang ating mga second focal plane para sa U-bend ay itong ating second focal plane po ito CL4216 at itong ating MC4216/44. So, ibig sabihin ng second focal plane, iisa na ang size ng kanilang crosshair, yung zoom na lang ang nagbabago. Pagdating dito sa U-bend, meron din tayo dito na mga second focal plane. So, itong ating HD Viper, second focal plane ito. Itong ating AR Gen 2, second focal plane din yan. The rest, itong dalawa, first focal plane na yan. Okay po. Yung price po niyan, again, sa PM po natin pag-usapan. Pag nag-how much po kayo sa akin sa PM, sabihin niyo naman po kung anong brand at saka kung ano yung kanyang magnification para po mas mabilis ko kayong matulungan. And then, hindi po dahil may tinda akong scope ay automatic nagbebenta na ako. Kapag ang katwiran nyo po ay ipapangutang nyo pa yung pambili, pass na po tayo sa pagbebenta sa inyo. Ganon po yon. Tapos nagtatanong po ako kung saan nyo gagamitin yung scope para makapag-suggest naman po ako kahit papaano kung anong scope yung nababagay. Kung sinabi nyo po na medyo mababa ang budget, bibigyan ko po kayo ng mga list na para sa mababang budget. Kung gusto nyo po ay para sa long range, kung gusto nyo po ay para sa precision shooting, yung mga pang-competition, ayan po, long range hunting, ayan, yung pag-alagala na hunting or roving. Magsabi lang po kayo kung ano yung characteristics ng inyong paggagamitan ng scope at magbibigay po ako ng suggestion. Pero syempre, mas masusunod pa rin yung inyong sariling decision pagdating dyan. Ayan po. Ayan po ang ating mga scope. Maganda. Iba, magaganda ang mga pihitan. Tulad nito, maganda ang pihitan. Itong isang ito, maganda rin ang kanyang knobs or pihitan. Ito, bago yung design niya. Ito yung magagaspang na ang pihitan. Ayan, para kahit maliliit, madaling pihitin. Tapos ito yung cute. So, PM lang po kayo kung meron po kayong scope na nagustuhan sa U-bend, T-Eagle, Element Helix, Discovery Scope. PM lang po. Wala po tayo ng Marcool. Hindi po natin pa naiisipan ang Marcool. Dito po na po tayo. And then, additional nga pala, pag pumipili ako ng scope na ibebenta, tinitingnan ko yung swak sa presyo, yung kanyang specs. Hindi po ako basta nag-o-order. Katulad nito, ayan, isa lang kinuha ko niyan para lang sa sample kasi nga, medyo mataas yan. Ito mga to, parang nasa 10,000 yata ito sa Lazada. So, ayan po. PM lang po kung interesado. Maraming salamat po.